What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Bali ngayong araw nga, sobrang ganado ko at kita nyo naman, aba, sasayaw-sayaw pa ang nanay na to. Dahil finally, ang ilang araw na nililigali ko sa aking asawa ay magagawa na namin ngayon. Dahil siya naman talaga marunong mag-assemble at mag-disassemble ng mga ari. At kung makikita nyo nga itong crib ng batang mayaman din sa tindahan, parang hindi ko pala nire-recommend yung mga ganari. Dahil sobrang bilis palang lumaki ng mga bata, napag-iwanan na nga ari agad. Pero kahit pa paano naman nagamit ng matagal, pero kung gusto mo magagamit niya ng super tagal, ay hindi ko nire-recommend yung ganitong itsura ng crib. Dahil kung makikita nyo nga, para siyang duyan na hindi gumagalaw, malambot yung higaan niya. Tapos, sobrang baba pa nga niya, hindi talaga pwedeng tumayo o kahit umupo dyan dahil may posibilidad na malaglag. Super panghigaan lang talaga yung crib na yan. Noon nga 6 months ang batang mayaman, medyo nagbabadya na siya ng pagtayo at ngayon nga 7 months na siya, natuluyan na at kaya niya nang tumayo basta nakakahawak siya. Ay, ang batang mayaman nga ay sinasanay ko sa environment din sa tindahan, kaya naman sabi ko, ibaba na nga yung crib para pag natambay siya dito, di nakakagapang, nakakatayo siya. Kasi kung yung dating crib ang gagamitin, sobrang likot na kahit pagdapa, parang mahuhulog siya. Pag tumatambay ang batang mayaman dito sa tindahan, mas madalas siyang buhat. Ayoko nang nasasanay siya sa buhat. Feeling ko kasi, pag tapak ni Harrison ng 1-year-old, magiging hands-on na ulit ako dito sa tindahan. Kaya gusto ko talagang masanay ang batang mayaman sa environment, ingay at gulo dito sa tindahan. Dahil dito nga kami kumukuha ng yaman. Kaya kailangan niya talagang masanay. At dito na nga nagsimula ang struggle ng buhay namin. Akala ko talaga magiging madali ang lahat sa paglilipat lamang ng crib ng batang mayaman. Kaso ang problema, napaka-cute nga ng pintuan namin at hindi nga kasya ang crib. Dini nga ay nagpa-send help kami kay Jan kasi baka magagawa ng paraan na makasya nga dini sa pinto namin para hindi na nga kailangan i-assemble dun sa baba. Sa susunod na magpapagawa talaga ako ng aking bahay, medyo lalaki-lakihan ko na ang pinto para maraming kasya. Hala! Nung hindi nga kami nagtagumpay dun sa pinto sa salas, dito naman ang sunod namin balak. Din sa terrace si Papa daan. Usually kasi pag may binibili kaming gamit tapos hindi nagkakasya sa pintuan namin, dito namin sa terrace dinadaan. Balik kinuha na nga yung tricycle namin dahil yung sasalo ay dun sana tatayo para abot nila aring crib. Kaso sa kahit na ano pang anggulo ay talagang hindi magkasyang crib din sa aming mga pintuan na ito. Salamat! Dini sana sa terrace, kasya na, kaso dahil nga may screen door, hindi pa rin nga talaga nag-ari. At sa huling pagkakataon, sinubukan ulit dini sa unang pinto namin ng patagilid naman, kaso kahit anong anggulo, baka mabasag pa yung salamin. Kaya sabi ko, wag na nating ipilit, babasagin ko na lang yung crib na yan. Ala, hindi. Naiwasan kasi ng aking asawa itong mahabang process ng pagkakalas ng crib. Kaso, ginawa naman natin yung lahat, mahal ko, pero wala tayong choice. Alam mo, arte. Kaya naman ang ginawa ko na lamang din ay sinamahan ko siya habang kinakalas nga ari. At medyo pinapatawa nga siya kahit medyo nahihilo yung pagkatao niya every time na uupo tapos biglang tatayo. Habang ginagawa nga namin na rin pagkakalas, iniisip ko na meron pang ang pagbubuo sa tindahan. Salamat! Dahil nga rin para sa batang mayaman, wala kaming uurungang mag-asawa. Kaya naman nung nababa na namin lahat ng parts ng crib ay nagsimula na nga kami ng aking asawa ni assemble ari. Bali sa mga magtatanong, itong crib ay sa SM namin dati binili nung buntis pa nga ako at lumuwas kami ng Maynila. Bali meron nga itong 3 level at itong aking asawa ay nagdesisyon na sa pinakadulo niya na ilalagay. Dahil nga ang batang mayaman ay nakakatayo, nakakatalon at medyo matangkad niya ang kanyang pagkatao. Ari ngayon napapatawa na ako sa aking asawa dahil every time na uupo siya, talaga naman pagtindig niya ay nahihilo ang kanyang pagkatao. Finally, natapos na niya. Salamat asawa ko. Mahal na mahal talaga kita. Alam mo, arte. At para nga matapos na namin na rin ang tuluyan, inilagay ko na nga aring tela na binili ko. Para nga malambot yung hahawakan niya at pagka nga tumatalon siya at biglang mapatama ang kanyang ulo ay hindi gayong kasakit dahil nga malambot aring tela na ari. At nung natapos nga namin ay talaga namang napapira ko sa aking asawa. At ang crib na nga na ito ay nandito hanggang sa siya ay marunong nang makalakad sa sarili niya. Bali, nagpabili nga rin ako kay mama ng pambalot din sa crib. Dahil hindi ko rin kasi bet na maghapong naka-expose din syempre maraming tao, pati yung gabok sa labas, pumapasok. Para at least yung gabok papasok lang pag nandyan ang batang mayaman. Ala, hindi. Pagkatapos nga yung mga dating nasa crib niya na pang cover ay nilagay na nga din sa gilid-gilid dahil nga napapauntog ang batang mayaman. At tamang-tama nga lang yung level para sa kanya na pang dulo na talaga. Malaki na talaga yung anak ko at kita niya na sample ng pauntog. Hindi niya nga kasi nung inanda yon dahil nga malambot yung kanyang inuntugan. At saka anak, kasama talaga yan sa buhay. Hala.
Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. Mamaya talaga college na siya. Alam kong bilis. Tignan nyo, tamang-tama lang talaga yung pinakadulo para nga naman isang asembulan na lamang dahil nga mamaya ay tatangkad na rin nga ulit aray. O siya, hanggang dito na nga lamang muna. Kung ikaw ay hindi pa napapadala ng yaman o ng pa-craving, sino pa ang ginagawa mo diyan? Basta huwag mo lang kalimutan i-share itong ating video at i-follow itong aking page. Aba naman, sobrang thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha.